Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming daan tungo sa kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang katotohanang umaakay sa amin sa kaliwanagan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalagan namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao, upang kami ay iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moses sa mga tao. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon ngay itinuro ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito: ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam na mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagsawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siyang nag-iingat. Ang lahat ng inyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik, yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid
ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Luwalhati papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Luwalhati papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa, hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pagtupad ng kautusan ng Diyos, ito ang puso ng relihiyon ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Pinakamahalagang pamana ni Moises na kinikilala nilang tagapagbigay ng utos ng Diyos, pinakamahalagang pamana niya yung kautusan ng Diyos. Kaya sa unang pagbasa natin, aklat ng Deuteronomio, ito ang binigyang diin ni Moises na ang magiging pundasyon nila bilang isang bayan ay yung pagtupad ng kautusan ng Diyos. Kaya ito'y ipinasa sa iba't ibang salinlahi at maging sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang pinagkakaabalahan at ang sentro ng kanilang pagsasabuhay ng kanilang relihiyon ay yung tuparin ang mga utos ng Diyos. Gayunpaman, ang mga kalaban ni Jesus ay pinaparatangan siya na pinawawalang bisa ang mga kautusan. Kasi si Jesus ay nagpakita ng kakaibang pagtupad ng mga kautusan ng Panginoon. Nagtuturo siya ng ibang perspektibo sa pagtupad ng mga batas. Kaya madalas ay pinararatangan siya na hindi sumusunod sa batas at pinawawalang halaga o pinawawalang bisa yung mga kautusan. Kaya naman sa Ebanghelyo ngayon, pinapaliwanag niya sa kanyang mga alagad, hindi siya naparito para ipawalang bisa. Alam niya ang kahalagahan ng mga minanang kautusan ng Diyos mula pa nung panahon ni Moises. At ito pa rin ang sentro ng pagtuturo ni Jesus, ang tuparin ang utos ng Diyos.
Kaya lang ay binigyan niya ng bagong paliwanag. Ipinakita niya ang mas tumpak na pagtupad ng kautusan. Dahil maraming mga Hudyo ay nauwi sa legalismo. Yung pagtupad nila ng utos ng Diyos, letra lamang. At marami sa kanila naging panglabas at pakitang tao ang pagtupad ng batas. Kaya nga naging legalistic yung kanilang pagtupad. Ang binigyan diin ni Jesus sa kanyang pag-aaral ay yung diwa at yung espiritu ng batas. Yun ang pinakamahalaga. At yung motibo. Yung pagtupad ng batas, pag-ibig ang motibo. At malibang may pag-ibig sa puso mo, hindi mo natutupad yung batas kahit tinutupad mo yung letra. Marami sa kanila tumutupad nga ng letra ng batas pero napipilitan. Yung kanilang pagtupad panglabas lamang. Maaring natutupad nila yung letra ng batas pero sa puso nila, alam ni Jesus, puno ng kasakiman. Salat sa tunay na malasakit. Tinutupad nila ang letra ng batas para masabing hindi nila nilalabag ito. Kaya naging panglabas at pakitang tao ang naging pagtupad nila ng batas. Nandoon lang nalilimatahan sa letra ng batas. Ano-ano ba yung mga itinuro ni Jesus na mas ganap na pagtupad ng kautusan ng Diyos? Una, tinuro niya yung diwa o yung espiritu ng batas. Yung pagtupad ng batas nagsisimula sa isip at puso. Kaya nga minsan naalala natin yung isang ebanghelyo ng linggo, yung sabi niya, huwag kayong papatay, pero sino man ang mamuhi sa kapwa ay nilalabag ang utos na ito. Kaya kahit hindi mo nalalabag yung letra ng batas na huwag kang papatay, pero kung namumuhi ka naman sa kapwa mo, iniisip mo ang kanyang kapahamakan, ay nilalabag mo ang utos na ito. Ibig sabihin, mahalaga ang espiritu ng utos na ito ay yung pag-ibig mo sa kapwa mo. Kahit kaaway o kahit nakasakit sa iyo, ay hindi nawawala yung pag-ibig at malasakit. Kaya mahalaga sa puso, naroroon yung pagmamahal at pagmamalasakit. Yon ang espiritu ng batas. Tinutupad natin ang batas dahil sa malasakit natin sa ating kapwa. Hindi lang natin ito tinutupad para masabing tinutupad yung letra ng batas. Mahalagang tuklasin natin yung diwa at yung pinakamotibo ng pagtupad ng mga batas. Ganon din tayo, kaya natin tinutupad ang batas dahil nagmamalasakit tayo sa isa't isa. Marami, negatibo ang tingin sa batas. Kasi ang tingin natin sa mga batas, yung mga rules, ay distorbo sa kalayaan natin. Hindi natin magawa yung gusto natin. Ganon ang ating pag-iisip. Kaya yung iba, tumutupad nga ng batas, lalo na pag may nakakakita, para hindi mahuli. Pero pag wala nang nakakakita, nilalabag na yung batas. Lumulusot. Kaya ganon yung maling pagtupad ng batas. Mahalaga yung motibo. Mahalaga yung disposisyon, yung diwa ng batas. Isa ring tinuro ni Jesus sa atin sa pagtupad ng batas ay wag lang nating tuparin yung sinasabi ng letra ng batas, pwede pa natin itong lagpasan at higitan. Kaya nga, kahit hindi iniuutos, pero kung ito ang hinihingi ng pagkakataon gawin mo, kaya wag mo lang sabihin, ay ito lang ang hiningi, kaya ito lang yung ginawa ko.
Para bang sa pagtatrabaho, sabi mo lang magwalis ako eh. Di mo naman sinabi na gumawa ako ng ibang bagay. Kaya kahit nakikita mo na kailangan ka ron, di mo ginagawa, hindi naman yan iniutos sa atin. Minsan may ganon tayong pagtingin sa batas. Yung hinahanap lang natin yung kung ano yung sinasabi ng letra, di na tayo lumalagpas. Doon lang tayo sa minimum. Naalala ko nga yung seminar nung Sabado tungkol sa Lent. Pinag-uusapan yung abstinence. Na pinag-uusapan, kasalanan ba? Pwede bang kainin yung dahil bawal kumain ng karne? Pinagtatalunan kung yung pork cube ba ay kasalanan. Minsan may ganon tayong mentality na nakasentro tayo doon sa letra at kung ano yung kung saan tayo hindi magkakasala. Pero yung diwa ng fasting ay wag natin kakalimutan. Hindi lang tayo sa karne nag-abstain. Hindi lang tayo sa pagkain nagfa-fasting. Bagamat ito yung hinihingi lang ng batas, wag kang kumain ng karne. Pag Biyernes, pag Ash Wednesday, Good Friday, mag-fasting ka. Pero hindi lang nalilimatahan nung letra. Marami tayong mga bagay na dapat tayong mag-fasting. Kaya gawin mo yung mga bagay na hindi importante sa buhay mo, karne man yan o hindi. Lalo na yung kasalanan, yan ang pinakamahalagang ialisin natin. Yung mga kasalanan na nagbibigay sa atin ng pleasure. Kaya hinihigitan natin yung letra ng batas. Si Jesus din nagturo na mahalin mo yung kaaway mo. It is going beyond the letter of the law. Kasi nung lumang tipan, ang sabi, mahalin mo yung kaibigan mo, kamuhian mo yung kaaway mo. Pero kung tutuparin talaga natin ang batas ng pag-ibig, kahit kaaway, ay pwede nating makuhang mahalin. Ganon si Jesus. Hinihigitan niya yung hinihingi ng letra ng batas, lalo na kapag ito'y hinihingi ng sitwasyon. Kaya nga sa huli, pag-ibig ang diwa ng pagtupad ng mga batas ng ating Panginoon. Si Jesus pinararatangan ng mga kalaban niya kasi iba si Jesus. Hindi siya pakitang tao. Samantalang yung mga kalaban niya, mga pakitang tao. Nakukonsyensya sila sa uri ng pagtupad ni Jesus. Kaya sinisiraan na lang nila ang reputasyon ni Jesus. Kaya sabi nila, nilalabag niya o pinawawalang bisa ang batas. Pero ang totoo, tinuturoan tayo ni Jesus ng tamang pagtupad ng mga batas. Kaya tuparin natin ang mga utos ng Diyos ng may tamang disposisyon at motibo. Huwag nating kakalimutan yung pinakadiwa ng lahat ng batas at lahat ng uri ng batas. At ito'y walang iba kung hindi yung pag-ibig at malasakit natin sa isa't isa. Hindi lang yung gusto natin ang gagawin natin. Gagawin natin kung ano ang mabuti para sa lahat. Gagawin natin yung kung ano makikinabang ang lahat. Yung mapoproteksyonan ang karapatan at dignidad ng bawat isa. Hindi lang yung gusto natin. Yun ang tunay na diwa ng pagtupad ng batas. Kaya sa bawat batas na tinutupad natin, maging pagpapakita ito ng ating tunay na pag-ibig at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya upang lagi nating sundin ang Kanyang mga batas ng may bukas na loob katulad ni Kristo. Ating itugon, Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang simbahan.
naway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga mambabatas, naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang lahat ng tao, naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga may sakit, mga kapuspalad, at mga nangungulila, naway mabigyan ng nararapat na pangangalaga, atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga namatay kay Kristo, naway pagkalooban ng pag-ibig at habag sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Alalahanin natin ang mga kapatid nating pinangakuan natin na ipagdarasal natin sila. Ipagdasal din natin ang mga kapatid nating nagpapamisa sa misang ito para sa kanilang intensyon. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, turuan at tulungan mo kami na makatupad ng iyong mga utos at iba pang mga batas na gabay ng aming buhay ng may kagalakan at ng may pagmamalasakit at pag-ibig sa aming puso. Huwag nawa kaming tumupad ng napipilitan lamang at nawa alalahanin namin ang kapakanan ng bawat isa. Ikaw na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawad. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahaing ngayoy ipinagdiriwang.
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gilo mong anak, ang pagkamaawain mo'y aming ginaganap, upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming ugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Idalangin nating masunod ang kalooban ng Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit, sa sama-sama nating pag-awit ng panalangin tinuro ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa at siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan paman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikaping sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus, ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagiging dapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Sa Diyos. Diyos.